2024. Isang kabaong ang dumating sa Pilipinas mula sa Middle East. Tahimik ang paligid habang dahan-dahan itong inilalabas. Ngunit para sa pamilya ni Jasmine Villanueva, ang sandaling iyon ay puno ng sakit at tanong. 2 taon siyang nawala sa kanilang piling. Nagkatrabaho sa ibang bansa upang mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Ang kanyang pagbabalik ay dapat sana'y simula ng panibagong yugto para sa kanilang pamilya. Ngunit sa halip, ito ang naging wakas ng kanyang paglalakbay. Ang opisyal na ulat ay nagsasabing siya ay namatay sa isang aksidente matapos madulas sa hagdan sa loob ng bahay ng kanyang employer. Ngunit habang nakatayo ang kanyang pamilya sa harap ng kabaong, may isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. May mali, at ang katotohanan ay hindi pa nila alam. Si Jasmine Villanueva ay 31 taong gulang, tubong Laguna, at kilala bilang isang masipag at responsableng anak. Siya ang pangunahing sumusuporta sa kanyang pamilya, lalo na nung magkasakit ang kanyang ama. Noong 2022, tinanggap niya ang trabaho bilang domestic worker sa tahanan ni Khalid Al-Nasar, isang negosyante na may malaking bahay sa isang tahimik na residential area. Sa simula, ang kanyang buhay sa abroad ay tila maayos. Nakakapagpadala siya ng pera at nakakausap ang kanyang pamilya ng regular. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang mga tawag ay naging mas bihira, mas maikli at mas tahimik. May mga pagkakataong tila may nais siyang sabihin, ngunit hindi niya ito magawa. Ang dating matatag at masiyahing boses ay napalitan ng pag-iingat at katahimikan. Noong gabi ng March 17, 2024, si Jasmine ay huling nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Ito ang huling pagkakataon na siya ay narinig ng buhay. Kinabukasan, ipinaalam ng employer na siya ay natagpuang walang malay sa ibaba ng hagdan at idiniklarang patay sa ospital. Ang insidente ay ipinaliwanag bilang isang aksidente. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay maglalantad ng ibang kwento. Matapos may uwi ang kanyang labi sa Pilipinas, napansin ng kanyang pamilya ang mga sugat at pasa sa kanyang katawan. Ang mga markang ito ay nagdulot ng matinding pagdududa. Isang independent autopsy ang isinagawa at ang resulta ay nagpakita ng mga palatandaan na hindi naaayon sa simpleng pagkahulog. May mga indikasyon na siya ay maaaring nakaranas ng pisikal na komprontasyon bago ang kanyang pagkamatay. Kasabay nito, sinuri ang mga digital records mula sa bahay kung saan siya ay nagtatrabaho. Natuklasan na ang ilang CCTV footage mula sa araw ng insidente ay na-delete. Ang mga detalyeng ito ay nagbigay ng matinding hinala na may sinubukang itago ang tunay na nangyari. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang timeline ng pangyayari ay unti-unting nabuo. Natuklasan na si Jasmine ay may intensyong umalis sa kanyang trabaho ilang araw bago ang insidente. Ang kanyang employer na si Khalid Al-Nasar ang huling taong kasama niya bago ang kanyang pagkamatay. Ang mga forensic findings kasama ang mga digital records at testimonya ay nagpakita ng mga inconsistency sa orihinal na ulat ng aksidente. Ang mga ebidensya ay nagbigay ng malinaw na indikasyon na ang kanyang pagkamatay ay hindi simpleng aksidente. Ito ay naging sentro ng isang kriminal na investigasyon. Dahil sa mga ebidensyang nakalap, ang employer na si Khalid Al-Nasar ay isinailalim sa formal na investigasyon. Ang forensic findings, ang pagkawala ng CCTV footage,
at ang mga inconsistencies sa kanyang pahayag ay naging mahalagang bahagi ng kaso. Sa tulong ng koordinasyon sa pagitan ng mga otoridad ng Pilipinas at ng bansang pinangyarihan ng insidente, isinampa ng kasong homicide at obstruction of justice laban sa paglilitis. Inihaharap ang mga forensic reports at digital evidence na nagpapakita na ang kanyang pagkamatay ay hindi dulot ng aksidente. Ang korte ay nagbigay ng desisyon base sa kabuuan ng ebidensya. Sa huli, si Khalid Al-Nasar ay napatunayang may pananagutan sa pagkamatay ni Jasmine Villanueva. Siya ay hinatulan ng pagkakakulong dahil sa homicide at obstruction of justice. Bukod sa pagkakakulong, siya rin ay inatasang magbayad ng danyo sa pamilya ng biktima bilang bahagi ng legal na hatol. Ang desisyon na ito ay naging resulta ng mahabang investigasyon at pagtitiyaga ng kanyang pamilya na mahanap ang katotohanan. Para sa pamilya ni Jasmine, ang hustisya ay hindi kailanman makakabalik sa kanilang anak. Ngunit ito ay nagbigay ng kasiguraduhan na ang katotohanan ay hindi tuluyang nawala. Ang kanyang kwento ay naging paalala sa panganib na kinakaharap ng maraming OFW at sa kahalagahan ng pangarap ng katotohanan kahit gaano pa ito kahirap. Si Jasmine Villanueva ay umalis ng tahanan na may dalang pangarap. At bagamat hindi na siya nakabalik ng buhay, ang kanyang kwento ay nagtapos sa isang bagay na matagal na ipinaglaban ng kanyang pamilya, ang hustisya.